tignan po natin kung anong purpose ng impeachment. Yan po ay para tanggalin ang isang opisyal na bagamat sinusuka na ng taong bayan, ay syempre hindi mo naman pwedeng buhatin palabas ng Malacanang yan. Vice President Inday Sara Duterte, habang binabanatan, lalong lumalakas. Wala nang kwenta ang mga banat dyan sa impeachment court ni Luestro, ni Weng, at ni anak ng kagwang mga mayayabang na kapunan. Tapon nyo na yung mga pangarap po ninyong madurog si Vice President Inday Sara Duterte. Natires ni Vice President Inday Sara Duterte lahat ng mga presidential candidates sa pinakabagong Pulse Asia Survey na mamamayagpag lalo si Inday Sara, Leni Robredo at Hontiveros. Kulilat anak ng kagwang sa survey. Milya-milya ang lamang ni Vice President Inday Sara Duterte. Oh, tingnan nyo, yung gusto nyo pong i-impeach, gustong-gusto ng maraming Pilipinong maging Pangulo sa 2028 presidential election. Na ayon nga ho kay Atty. Ferdinand Topacio, ang dapat ma-impeach ay Singiwim. Ang inumin, pinakamataas na taras in approval rating gustong i-impeach ninyo, yawards. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon na ba siyempre, Team Duterte pa rin po tayo, habang buhay, Team Duterte forever. Pilipinas, Duterte pa rin. Pag-uusapan po muna natin itong kagimbal-gimbal. Kagimbal-gimbal talaga. Na resulta ng pinakalites presidential survey ngayong 2028. O, ito na po, iyak na mga tanganistang talyanista ni Bake. Hindi, umubra ang paninira ng mga hinayupak. Pagkatapos ng Article 4 of impeachment labang kay Inday Sara, biglang nag-survey ang Pulse Asia. Baka sakali daw si Inday Sara ay bumagsak. Pero ang resulta lalong namayagpag, patay ka diha. O, ito, pakinggan po muna natin ang resulta ng survey na Pacquiao Pinakyaw po ng Mindanaon. Handa na ba ang mga Pilipino na ang mamuno ng Republika ng Pilipinas ay mga taga Mindanao? Naku, patay tayo diha. Panoorin natin si Sistrilo, no? Vice President Sara Duterte once again topped Pulse Asia's presidential preferences for the 2028 elections. Duterte got 49% support while former Vice President, now Naga City Mayor Leni Robredo ranked second with 26%. Senator Raffy Tulfo is third with 14%. DPWH Secretary Vince Dizon. Okay, stop muna tayo dyan, ha? Kita nyo po sa survey, mga talyanista, mga dilawan, pinklawan. Si Vice President Inday Sara ay 49%. Si Leni Robredo, 26%. Si Raffy Rap Tulfo, mga maritis-maritis, kabit-kabit na content, 14%. So 1%. Si Vince Dizon, magalong 1%. Si Torre, 0.1%. Anak ng kagwang, ang layo. Kahit pagsamahin pa yan, hindi makapantay kay Inday Sara. Ang hinahanap natin dito ay si Hontiveros na mayabang. Kahit anong promote nila sa igat buhay. Angat buhay ni Leni Robredo. Partida pa yan, Leni Lugaw. Hindi kasi nisiraan, no? Walang naninira sa'yo. Pero tingnan mo naman, 26%. Sumuko na kayo. Hindi nyo kaya ang mga Duterte. Tanginan, layo naman yung 49%. Kahit pagsama-samahin yung mga porsyento ninyo, lamang pa rin si Inday Sara. So, nasan si Hontiveros? Don't tell me na si Torre mas mataas pa kay Hontiveros. Ang inang ang diwata overload, 0.1%. Pansinin nyo po yung mga pambato ng administrasyon. 1%. Wala mang 2 digit. Merong Torre, 0.1%. Si Raffy Tulfo, alam ko, hugutin nila si Raffy Tulfo. No choice sila, yun lang naka 2 digit. Pero malayo pa rin yan. Sa 49%. Si Leni Robredo. Tingnan mo si Inday Sara, kahit binugbog dyan sa impeachment court, 3 beses, 1 linggo ang impeachment trial, patuloy pa rin na namamayagpag. Isa lang ho ang ibig sabihin nito. Si Inday Sara, ang gusto ng maraming Pilipino, the next president. Tanggapin na ninyo mga talyanista. O tika, nasan yung mayabang na Hontiveros? Saan ba? Nasaan ang survey niya? Nangampanya na nga ang hinayupak, Pakinggan natin ulit, And Baguio City Mayor Benji Magalong also figured in the list. Other names that emerged, Senator Robin Padilla, President Bongbong Marcos, Davao City Mayor Anak ng kagwang, Bongbong Marcos, 0.1%. Si Robin, okay dyan kasi wala namang nasa vice presidential si Robin Pero ito, anak ng kamote, si Pampilo Lacson, 0.02%, anak ng kamote. Tuta Soto, 0.02%. Diyos ko! Yung mga may pangarap maging Pangulo, kawawa naman. Uy, nandyan si Risa. Ay, Risa, manguyot ka na lang. Salamat kaayo, Mr. Chair. 0.01%.
Mas mataas pa si Turi sa kanya. Alam mo, Risa, huwag mong subukan yan. Masisira buhay mo dyan. Talagang malayong malayo si Ontiveros. Hindi siya pang presidentiable. Kahit nga vice president, hindi siya uubra. Kahit nga senador, talo yan eh. Putang ina, nanalo lang naman yan dahil nakabudol eh. Wala yan, talo yan, maniwala ho kayo sa akin. Tingnan mo naman ang pinagmamayabang ng mga komunista. Di ba, Risa Ontiveros? Prinumot ka na sa Bacolod. To! Ano nangyari sa pambato ninyo, mga palangga? Ito na yung pinakamababa, 0.01% anak ng kamuti. Pumayag ka rin sana, ilagay ka dyan. Pasurbi ng komunista, number 1 yan. Pikat! Mirese. Tuloy lang natin ng konti. Baste Duterte, Pasig City Mayor Vico Soto, Senators Ping Lacson, Tito Soto, and Risa Ontiveros, and Laguna Governor Sol Aragones. In the vice presidential race, ito Senator na. Bongo led the field with 27% support, ahead of Senator Okay, tika lang. Dito tayo sa vice presidential. Tingnan mo naman. Sa presidente, si Inday Sara talagang mataas na. Nasa tugatog na ng tuktok ng bundok. Hindi na maabot yan. Kahit anong gawin ninyo. Kahit anong banat ninyo dyan sa impeachment court. Wala na. Si Inday Sara gusto ng taong bayan. Subukan nyo i-convict. Talagang people power talaga. Makatikim talaga kayo. No? Dito naman sa vice president, tingnan mo naman. Solid Team Duterte. Pareho ang numero. Si Bongo, 27%. Si Senator Robin Padilla, 21%. Hindi naman po pwede maglalaban yan si Senator Bongo at saka si Senator Robin Padilla. So yung 27 at 21, i-plus natin yan. So 47%. Ang layo ni Bambini. Puta, Erwin Tulfo, Vice Presidente. Manguyot ka, Erwin. Diwata, sana tumakbo to si Diwata para heartbreak ito sa pagkatalo. Para landslide ng pagkatalo. Kiko Matsing, tatakbo yan. Gresput. Tang ina mo ng Gresput. Dapat ito si Gresput sinama po yan sa investigasyon. Sila po yung may utak ng flood control talaga. Nila Escudero. Tingnan mo. Pag ito po ang pagbabasihan nating survey, no, na kung mangyayari man lang ho ito, mangyayari man talaga yan. Handa na kaya ang Pilipinas na pamunuan ng mga taga Mindanao? At handa na ba muli ang Pilipinas sa pagbabalik ng Duterte kamay na bakal? Patay kayo. Kasi kami handa na. Paano na yung mga bubonistang talyanista ni Baki, mga durugista, halakad diha. Grabe dito sa vice presidential preference. Sure win ang Team Duterte, walang makakatalo. No? Kahit saan, kay Robin ba, kay Bungo. Sure win, no? Tayo dito. O tuloy, oh. Robin Padilla's 21%. Padilla, however, topped the survey for the 2028 senatorial race Ito, with senatorial. 48.4% support, followed by Pasig City Mayor Vico Soto at 47.9%. Others in the list were current senators. Teka lang, no? Ba't nandyan pa si Rapi Tulfo dyan sa senatorial preference? Ikis na yan. Vico Soto, anak ng kagwang, huwag kayong bumoto dyan. Anak ng kagwang. O tingnan mo si Robin Padilla, nilalait ito ng mga hinayupak, pero number 1 sa senatorial preference. Kailangan tumakbo muli si Idol Robin Padilla. Ayan, Alan Peter Cayetano, kakampi natin dyan. Pumapasok. O, Loren Ligarda, kakampi natin yan. O, ito si Mark Villar. Sani Angara, anak ng kamuti. Wag na, oy. Ang inapabalik-balik na lang yan sa Senado. Nancy Binay, Manny Pacquiao, wag na, ikis na kayo yan. Team Duterte po kami. Tingnan mo yung Team Duterte dyan, pumasok sa, ilan yan sila? Top 9 ba yan? Tama, top 9. O, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Ligarda, Duterte pala talaga ho ito. Mark Villar, so 4 na agad yan. Alam mo, Manny Pacquiao, manguyot ka na lang, mag-boxing ka na lang doon. Tang inumin, matalo ka muli, maniwala ka sa akin. Kasi nilinya man yan kay Bangag uli, talo rin itong, talong lalo. No? Kakampi man sila ni Lovely Granada, putang ng mga unggoy. Tuloy lang, senatorial ha, Alan reference. Peter Cayetano, Loren Legarda, and Mark Villar. Some Senate alumni, Manny Pacquiao, Nancy Binay, and Sani Angara, as well as columnist Ben Tulfo, Senators Jinggoy Estrada and Chis Escudero, and also TV host Willie. Okay ako dito kay Bintolpo Bitag, no, Jinggoy. Tingnan mo si Jinggoy, pasok pa rin yan, 19. Oh, Bitag. 11 Jinggoy. Oh, ayan, si Mike Defensor, mananalo ho ito, panigurado. No? Puta Abalos. Markupal, ikaw yan. Willie Rebeliame. Alam mo, Willie Rebeliame, luminya ka sa mga Duterte, bumalik ka, mananalo ka. Chis Caldero. Alam mo, Chis, huwag kang bias dyan sa impeachment, mananalo ka. Yan ang nakikita ko dyan. Pero kung maging bias ka, patuloy nung kawalang kwenta mong presiding officer, talagang durugin ka ng mga DDS. No? Revillame, Mike Defensor, Mar Rojas, newly appointed Cabinet Secretary Benher Abalos, and Mark Lapid. The survey had 2,400 respondents and it was conducted between June 28 and July 3rd. Now let's analyze this further with Ronald Holmes, President. Okay, papakinggan muna natin kung anong opinion ng President ng Pulse Asia. Bakit si Vice President Inday Sara nasa tugatog at si Lini Robredo bumabagsak? Hindi pa binabanata si Lini Robredo bumagsak na. Okay, sige nga, tuloy lang. Of Pulse Asia Research Incorporated. Good evening, welcome to the big story once again. Good evening, guys. Now, these names, how are they chosen first of all?
Like we had Mayor Benji Magalong, Secretary Vince Dizon. Why? Why? It's within the group, and essentially we're just looking at the reports and possible personalities that might be. Actually, some of them have been mentioned as potential candidates by specific groups. Some of them we listed with the belief that if the administration were to fill the candidate, one of the leading or the more prominent members of the cabinet might be the one. So this is all essentially, but partly it's based on reports, partly it's speculative also, but it's a good way of actually testing the level of support for a full range of personalities covering all the political camps. All right. Now, when you conducted this survey, the House Committee on Justice had already concluded its hearings, and the Senate was already getting ready to hold its trial or convert itself into an impeachment court. So these developments had no impact at all on the ratings of VP Sara. Essentially, the ratings, despite an increase in the long list, when in the list that we had 6 names, remain constant. Even if you look at the approval and trust ratings of the Vice President, they're almost the same as what we had in March. In the long list, there's an increase, I think, of about 6 points. But that may not necessarily mean that it's just simply the lack of an impact of the impeachment. It may also mean that among the persons that are listed there, 2 of the 6 personalities listed there, Mayor Lenny and Senator Rafi Tulfo, had repeatedly mentioned that they would not be running for the 2028 presidential elections. And that might have led towards some of their earlier supporters expressing interest or preference for other individuals, not necessarily those in the list, those that were volunteered and we reported out as unaided. Alam mo, Sis Drilon, may epekto na po yan yung sa impeachment. Yung impact ng impeachment, negatibo. Oh, laban sa inyo. Pero sa amin, positibo. Bakit? Bakit nagiging positibo tuloy sa mga DDS kay Vice President Inday Sara? Yung impeachment trial. Alam nyo, mapipilitan po dito na itigil ng prosecution, ng prosecutor, ang impeachment trial. Kung ganito ang survey, na habang tinatrial si Vice President Inday Sara, ay lalo namang namamayagpag sa survey. Mantakin mo, hindi bumababa, lalong tumataas. Kahit sabihin po ninyo na hindi man pa nagdeklara si Leni Robredo, anak ng kagwang, alam na ng taong bayan yung diskarte ni Leni Robredo. Ginawa na nila yan noon, noong 2022, paayaw-ayaw, pero biglang nag-announce. Anong resulta? Kulilat. Wala na, ito na talaga yung epekto. Positive yung epekto sa amin, negatibo naman sa iyo. Kahit sabihin na si Rapi, hindi man lang si Rapi nagsabi na tatakbo. Eh kahit na magsabi nga, pag tiningnan po natin yung numero, malabo. Bakit? Kasi yung Duterte, solid na ang mga supporters. Kumbaga wala nang baklasan ba? Wala nang talunan. Ito na talaga kami. Nasa 50% na talaga kami. 50% ng mga botante ay talagang pro Duterte. Si 60% pa nga ho yan eh. So malabong-malabo yan na mahabol si Inday Sara. Sabihin na lang natin, ilan ba yung registered voters? Sabihin na lang natin 50 million. Kung 50 million yung registered voters, 50 million ha? Anak ng kamote, yung kalahati dyan 25 million. So meron na kaming karga na 25 million. Pero makukuha pa rin yan ni Inday Sara more than 50%. Kasi ilan ba ang boto ni Inday Sara noong 2022 presidential election? Nakuha ni Inday 32 million. So more or less 75 to 80% ng mga botante makukuha ni Inday Sara. Baka nga mag 40 million pa si Inday. Puta, manguyot na kayo, 90%. Bakit ho? O, tingnan mo ha. Papakita natin yung numero. Mantakin mo ha. First time ginawa ho ito ng Pulse Asia na nag-survey ng, ilan ba sila nilista doon? Mga top 5 na survey, no? Marami sila na mga presidential preference. Pero may survey din sila nakahiwalay. Ano yung survey nila? Head-to-head, trayo, para makita nila kung talagang sino yung winnable, sino yung gusto ng taong bayan. O ito, unahin muna natin sa tatluhan. Nagulat ako, meron pala ganitong diskarte ng mga inayupak. O tingnan, meron silang tatluhan. Ayan o. Meron silang tatluhan. O ito, kung sakali tatlo lang po yung tatakbo sa pagkapangulo, sinong tatakbo? Si Erwin Tulfo, no, Risa Hontiveros at Inday Sara. Tingnan mo. From 49% na Inday Sara, pag tatlo lang sila tatakbo, so yung ibang boto, mapupunta pa kay Inday Sara, yung 49%, nadadagdagan pa ng 7%. Nakuha pa rin Inday Sara ang 56%. 16% kay Bindalo, yung sa kapatid niyang si Rapi, napunta sa kanya. Si Hontiveros, umangat ka na 13%. Kaysa lang ang ibig sabihin. Pag si Hontiveros at si Leni Robredo sabay tumakbo sa pagkapangulo, si Hontiveros walang bubuto sa kanya. Bakit? Yung Dilawan at saka yung Pinklawan, susulit kay Leni Robredo, kasama na yung mga Talyanistang bubunista. Wala naman loyalista, kunti lang naman yan. Dumami lang sila dahil sa Dilawan. So ngayon, wala.
So kailangan, ang gawin ni Rizal Ontiveros, huwag ka muna Lini tatakbo kasi hindi naman tatakbo si Lini. Ako na lang para hindi masyadong kulilat, hindi masakit yung pagkatalo, at least makakuha siya ng boto. Mga 1 milyon siguro. Eto, meron pang tatlohan. Pinagtutulungan si Inday Sara. Tingnan mo. Kung tatlo lang sila tatakbo, Inday Sara, Bam Aquino, Erwin Tulfok. Si Erwin Tulfok, na-retain lang sila, 16%. Si Bam Aquino, 15%. So nabawasan ng 2% si Inday Sara. Ibig sabihin, may dilawan na talaga na gustong iboto si Inday Sara kasi umangat pa ng 2% kanina. Ngayon nabawasan kasi nandun si Bam Aquino, gusto nila si Bam. Yung 2% lang. Pero intact pa rin ang boto ng mga Duterte, 57% pa rin. Putang layo talaga, no? Gumawa na sila ng tatluhan. Ito yung epekto ng impeachment laban kay Inday Sara. O ngayon, dito tayo sa dalawahan. No? May trio, may tatluhan. Kunyari, head to head talaga. Kung maglalaban si Rizal Ontiveros at si Inday Sara, putang layo. 21% lang. Si Hontiveros. Si Inday Sara, 60%. Patay ka niya. Grabing pagkatalo yan, iyak. So nandyan na yung ibang mga dilawan, pinklawan, nagiging solid kay Rizal Ontiveros, pero hindi pa rin sapat na maabot si Inday Sara kasi Inday Sara 60% man. No? Yung ibang dilawan bumuto na kay Inday Sara kasi tayo naglalaro lang naman tayo sa 57%, no? So yung 3% diyan sa 60% Inday Sara, mga dilawan niya na pinklawan na ayaw kay Rizal Ontiveros. No? Pag sila ni Inday mag head to head. Pero ito naman si Leni Robredo, yung kakampi nila na pambato, ayan, tingnan niyo, sabi ko nga sa inyo eh. Si Leni Robredo, 39%. So nagsulit na dito yung mga dilawan at saka pinklawan, pati mga loyalistang tanga. Di ba kayo? Nagsulit na sila dyan. Pero, yung porsyento pa rin, na botante ng Duterte, sulit pa rin, 52%. Sulit nga tayo, 51 to 52%. Yan ang boto ni Inday Sara. Yan yung mga didiis na gustong iboto si Inday Sara. Sino pambato nila? Kung si Dayon Yor naman yung pambato nila, 0.1%. Diyos ko, ano naman, layo. Ito po yung totoong epekto ng impeachment laban kay Inday Sara. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, mapipilitan ihinto ng malitagang ang impeachment kung ganito ang maging resulta. Alam ko sila nagko-komisyon siguro ito. Kasi isipin mo, kakatapos lang ng Article 4. 9 times na yung impeachment trial laban kay Inday Sara, biglang nag-survey. Pero yung resulta na mamayagpag si Inday Sara. So walang naniniwala sa impeachment, mas nakatulong pa kay Inday Sara. Yan ang nakikita natin. Pero ito, pakinggan po natin, sabi ni Atty. Sal Panilo, kung sakali daw ay si Inday Sara ay i-convict nila, mikos-mikos. Kasi wala nang paraan ang mga hinayupak para matalo si Inday Sara, kundi conviction lang sa impeachment court. So, ito, pakinggan natin. Tingnan mo ng numero ni Inday Sara. Grabe. Atty. Sal Panilo, pakinggan natin. Mo yan si Senator Robin Padilla. Mhm. During the survey, tumatakbo lang yung survey niya sa number 9, 10, 11, sa 13 pa, balik sa, ano din sabi, nasa bottom line. Marami nga nagsabi, hindi man nanalo yan. Ex-convict yan. Artista lang yan. Hindi naman graduate yan. Walang aral yan. Munting lupa. Ang hindi nila alam, ito, graduate ito ng criminology. Criminology. Alam niyo, pag nag-aaral ka ng criminology, nag-aaral din ng batas. Correct. Kailangan niya kasi enforcer ka ng batas. Gusto mo maging police. So graduate si Senator Robin Padilla. Pangalawa, may sentido common yan kung mapapansin niyo. May common sense. Meron siyang katutubong talino. Maliban pa sa humble na tao. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kasabay ko yan ng tubang ko. Sabi ko, hey, Robin, handa ko sasabihin ko sa'yo, ikaw ang magna-number 1. Huwag mo intindihin yung mga detractors mo. Yung nga si Tulfo, number 1 sa survey, wala yan. Walang binatbasa yan. Wala kaming binatbasa yan. Ikaw ang magna-number 1. Siyempre, hindi po, okay lang sa akin number 2. Hindi, tanda mo mag-number 1 ka. Wala ka naniniwalang mananalo, pero sinabi ko, number 1 ka. Tandaan mo yan. Ano nangyari? Siya lahat. Pag si Robin, kasi nakikita ko ang kanyang charm, nakikita ko yung kanyang talino. Saka tingnan nyo nga, sinong senador na nagtatalumpati dyan sa wikang Pilipino sila? Walang iba. Walang iba. Kaya yung sambayanan na majority ay hindi naman marunong English. Maintindihan siya. Kaya kayong mga mainstream media, pwede ba? Kung sa pag-menos sa intelligence ni Senator Padilla, alagay ko, ang tinutukoy niyo yung mga sarili niyo. Andaan nyo, sabi ko sa inyo, sabi ko sa Senator Robin Padilla, sabi ko yung sa asawa niya. O alam mo, sinabihan ko, mag-top siya, hindi siya niwala, number 1. Pero sasabihin ko sa kayo, pag si Inday Sara hindi tumakbo for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla, siya susunod na presidente. Tingnan nyo. Magiging presidente yan. Presidente na ang tingin ni Atty. Sal kay Senator Robin Padilla. Kasi pag tinignan rin po natin yung numero, mataas din si Robin sa Vice Presidente. Si Bungo rin mataas, so either Bungo or Robin Padilla yung pagpipilian. Pero kaso, ang pinipilaban ngayon, ginugron nila si Mayor Baste Duterte. Si Duterte, gusto nila Duterte pa rin.
No, kung sakali ba may mangyari na hindi maganda kay Inday Sara, imikos talaga nila dyan sa impeachment court kasi sabi nga ni Idol, mukhang gusto talaga nila i-convict si Vice President Inday Sara eh. Yung threshold, ipilit nilang ibababa. No? Pero magkaroon ng people power pag ganyan sa nakita ko. Pagpilitin talaga nila si Inday Sara na i-convict dyan sa impeachment court. Isipin mo, lantad na lantad, halatang halata na sila sa kanilang ginagawa. Mataas na rating sa pagkapangulo, i-convict nila, gaguhin nila. Kasi nga, hindi nila kayang talunin sa 2028 election. Dito na lang sa impeachment court natin gaguhin dahil kaya pa nating imikos. Eh puta, baka ang Pilipino maghurumentado ng todo. Magkaigit-igit si Marcos dito. Kaya nga sabi nga ni Atty. Ferdinand Topacio, putya kung meron mang ma-impeach, walang iba kundi si Bangag. Yan naman ginagawa, pasakit yan sa bayan eh. Pakinggan natin si Atty. Ferdinand Topacio. Ulat tungkol nga sa pagtaas nitong trust approval rating ng Vice Presidente. Ito'y sa gitna ng impeachment trial laban po sa kanya, attorney. Ano po masasabi po ninyo? Alam niyo po, yan nga ang irony. Alam niyo po, yang mechanism of an impeachment ay para tanggalin ang isang tao na lagi lang sinasabi, no, ulit. Betrayal of public trust. Tignan po natin kung anong purpose ng impeachment. Yan po ay para tanggalin ang isang opisyal na bagamat sinusuka na ng taong bayan, ay syempre, hindi mo naman pwedeng buhatin palabas ng Malacanang yan o kung mahistrado, palabas ng Korte Suprema at ihagi sa lansangan. Syempre, kailangan tanggalin mo yan. Yan po ang underlying principle ng impeachment, betrayal of public trust. Eh dito, lahat ng paninira, ibinigay na nila laban sa pangalawang Pangulo, ngunit patuloy ang pagtaas ng trust rating niya. So, it is ironic because tulad ng paulit-ulit ng sinasabi ng prosecution, political. Ang impeachment is mainly political. Ano ba yung ibig sabihin ng political? It comes from the Latin word politicus, meaning of the people, about the people. Ito ang people, ang ayaw na matanggal si VP Sara Duterte. Pagkatapos ikaw naman, tatanggalin mo. Ito para mas applicable. At sa katulad ni Pangulong Marcos na isinusuka na. Suklam na tayo kay Pangulong Marcos dahil sa korupsyon. Ngunit hindi natin pwedeng tanggalin. Ngunit kapag nag-file ka naman ng impeachment, hindi tatanggapin, gagamitin nila yung control nila sa House para patayin yung impeachment. Hindi si Pangulong Marcos yung impeachment complaint. Kaya yun po ang irony rito. Yung gusto ng mga taong bayan na lumayas na sa Malacanang, hindi natin mapalayas dahil kontrolado niya yung House. Yung malakas ang tiwala ng taong bayan, yun ang gusto nilang tanggalin. Opo, and attorney, pwede rin ba silang habulin sa korte kung halimbawa sumunod sila sa impeachment court tapos napatunayan na mali pala yung desisyon ng, if ever lang, parang napag-uusapan lang po, itong mga magbibigay ng records at susunod sa magiging utos, or pwede lang sabihin na, binigyan kami ng utos ng impeachment court eh. Maaring sila ay makalusot sapagkat yun nga po, it is in obedience to a lawful order. Kung later on, kaya nga po, iyan ang danger dyan. Ang problema po, fearless forecast. Baka payagan because the majority will now use its tyranny of numbers na alam naman nila na wala sa lugar. Hindi wala sa lugar yung sampina, ngunit wala sa lugar yung scope, yung lawak ng sampina. Can you imagine from 2007 up to the present hihingin mo? Bakit hindi lang yung 2022? Alam mo that it is an overbreadth, overreach. Sa constitutional government po ay hindi po ipinahihintulot yung tinatawag na roving commission o yung carte blanche. Parang blank check yan nabibigyan ka ng check, ikaw bahala maglagay kung magkano amount. Pwede ba naman yun? Sino papayag nun, di ba? So, yun po ang danger dyan. Bago makapag-rule ang Korte Suprema, katulad nung nangyari kay CJ Corona, ay tapos na ang impeachment trial at na-impeach na po, na-convict na si CJ Corona. Yan ang danger dyan. And the fact na baka gamitin yang sa propaganda value versus its value as evidence in arriving at the truth. Those are two different things Propaganda at katotohanan. Ang prosekusyon, laging umaasa lamang sa propaganda sa trial by publicity. Correct. Dito ako dudugtong sa sinasabi ni Atty. Topacio na ang dapat ma-impeach ay si Bongbong Marcos. Dapat talaga yan ang ma-impeach. Mantakin mo Si Vice President Inday Sara na sinasabi nila na mayroong betrayal of public trust. Grabe, nakakatakot, no? Trust rating 58%, approval rating 56%. Sipin mo, ang tiwala ng maraming Pilipino ay nanatili pa rin sa kay Inday Sara. Ganun kataas yung trust rating, approval rating ni Inday Sara. Hindi nga umubra yung mga impeachment, paninira nila. Tingnan mo si Bongbong Marcos. Pinakita rin niya sa impeachment trial, di ba? O, tinanong si Matibag, betrayal of public trust. Tangin naman, ito dapat yung in-impeach. Ito dapat yung nakasala ngayon sa impeachment court. Ang daming issue. Flood control, anak ng kagwang, nasa nangiwim, buisit ka. Isipin mo yung trust rating niya, 28%. Approval rating, 29%. Ang tiwala ng maraming Pilipino kay Bungit, tangina, bagsak. Nagapak. Sa kanya lang naman naitala yung pinakamalawakang korupsyon sa ating bansa. Trilyon-trilyon na pinag-usapan. Marlica Investment Scam, GSIS, SSS, PDIC, ang dami. Daming hinahanap nating pera, binta ng ginto, binta ng mga ari-arian, anak ng kagwang. Sa kanya lang. Utang ng Pilipinas, grabe, ang laki na, mag 19 trilyon na, utang ng utang, wala namang pinagawa. O, isipin mo. 28%, pulang-pula yan. Ay babawas yung net positive, minus, plus in minus para makuha mo yung net satisfaction rating. Ma-minus mo lahat yun sa previous niya. So ngayon ang mangyayari negative 17%. Siya nga po yung dapat ma-impeach.
Ginagawa ho tayo dito sa totoo lang eh. Isipin mo yung pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino, yun yung gustong i-impeach. Pero yung taong sukang-suka ng mga Pilipino, hayahay ang buhay, hindi, pa-impeach. Sinong tinarantado? Tayo. Magkano ba yung gastos dyan? Mantakin mo, ilang beses na? Nag-hearing dyan? 9 times na. Oh, 225 million na yung itinapon ng maraming Pilipino. Lugi na tayo. Tapos hindi pa tamang tao yung i-impeach. I-convict. Dapat yung i-impeach si Bungit. Anak ng gagawin. Pakinggan natin itong, mas mabuti pa siguro si Rama na lang yung magiging pambato natin dyan sa Cebu Province for Governor. Pakinggan natin si Rama patungkol sa impeachment. Ang unang tinalakay po sa impeachment ay sinasabing betrayal of public trust daw ng gawa ni Vice President Sara Duterte. Pero kung pagbabasehan mo itong mga malalaking survey na mga kilalang survey firms, napakataas ng rating sa lahat ng mga mataas na opisyal, including ang presidente, sa trust, sa satisfaction, sa approval rating. Parang kabaliktaran ito doon sa kanilang inaakusahan. Ano ba masasabi niyo po dito, Atty.? Kailan ba sila talagang matino nagbigay ng what is required, which is the truth? And if you are a Christian, if you have God, God is the way, the truth, and the life. What is prevalent? Nakikita mo yan, yung mga, ayoko na because I would be accusing, I will be alleging, etc., etc. Pero as a lawyer, no matter what. And then as a supporter, I would like to be very clear. VP Sara, binabantawag ko sa kanya, Presidente Sara Duterte. Kung tutusin mo, mahabang istorya, MJ. Si Mike Rama sa Cebu, member ng United Marcos Duterte. Kaya, cut the story short, marami nangyayari. Kasama ako, being oppressed, being persecuted, pero hindi ako maghihinto. Hindi ako hihinto to bring the truth. Ano yan ang kailangan natin? Ano ba nangyayari dyan sa impeachment trial na yan? In aid of grandstanding, in aid of election, or in aid of wasting government funds? Puta, lahat yun, Attorney Rama. Wasting of government funds in aid of election. Yan talaga yan. Kasi hindi nila kayang talunin si Inday Sara. Paano matalo si Inday Sara? Nagsama-sama na nga yung mga demonyo dyan sa Senado, Kongreso, pati sa Palacio de Polvoron. Putang ina, lalong lumalakas. Tiris ang mga hinayupak. Walang panlaban sila. As in, sino bang panlaban nila kay Inday Sara? Si Hontiveros, 0.1% Yaward. Si Lina Robredo, hindi pa binabanatan ng black propaganda. Putya, hindi pa rin makarating kay Inday Sara. Si Inday Sara, binabanatan niya ng binabanatan. Halos araw-araw mga paninira. Nakatayo pa rin. O saan kayo lulugar? Suko na lang ho kayo. Tanggapin nyo na po na ang itinadhana po na next President of the Republic of the Philippines sa 2028, si Vice President Inday Sara. Kasi kung hindi yan itinadhana kay Inday Sara, dapat unang taon pa lang na paninira ni Tambaluslos kay Inday Sara ni Baki, bagsak na si Inday. Pero ano ang nangyayari? Palakas ng palakas si Inday Sara, parami ng parami ang mga nagmamahal sa kanya, parami ng parami ang grupo ni Inday Sara na sumusuporta sa kanya. Tingnan mo naman yung mukha ni Inday Sara, napakaganda. O, di ba? Tinira ninyo si Inday Sara. Laya, punta muna tayo sa Dubai. Ngitian lang natin sila. Kasi alam ni Inday Sara, wala siyang ginawang kasalanan. Hindi magtatagumpay dito si Baki. Kasi ang may utak talaga yan, si Baki, mukha pa lang, palakang-palaka na. Budlat na budlat. Ang tanong, napabagsak ba nila si Inday Sara? Wala na. Yung kanilang pasabog na si Matibag, nagiging kwitis, nagiging pisot. Yan ang maliwanag. Yung impeachment labang kay Inday Sara ay napaganda pa. Lalo siyang tumaas sa rating, approval rating, presidential survey, at wala na pong makakatibag kay Inday Sara. All out na yan nila. Ubusin na nila yung kaban ng bayan. So Inday Sara ay tinadhana po talaga yan, magiging next President of the Republic of the Philippines. At si Bongbong Marcos, ang tadhana din yan, makulong yan. Hindi sa dahig, kundi dito sa kulungan ng ating bansa. Kailangan makulong yung hinayupak yan. Tangina, sandamakmak na planderkis. Mabuhay tayong mga Pilipino. Alam nyo na, Pilipinas, Duterte pa rin.